Barangay Hinebra mga bro, delikado, coach team may ibang pinaplano at Brandon Bates kinain ang Twin Towers. Yan mga bro, pagkatapos mong i-like ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So, intense ending na naman para sa Game 3 ng Meralco Bolts at Barangay Hinebra mga bro, kung saan lumaban pa nga itong mga bench player ng Barangay Hinebra sa dulo at kamuntikan pang makahabol. Kinabahan nga kahit papaano ang Meralco Bolts noong dulo mga bro. Na auto rebound nga ng Meralco Bolts ang Barangay Hinebra sa early kaya maaga silang nakaalagwa. Kinakain nga ng rookie nito Meralco Bolts na si Brandon Bates ang Twin Towers ng Barangay Hinebra. Kahit hindi ito good scorer mga bro, dinadaan niya nga sa sipag ang kanyang laro, partikular na sa rebounding. Malaking bagay nga itong si Bates sa Meralco Bolts. Nahirapan din talaga si Sistad sa kanyang dipinsa, kaya hindi ito masyadong nakapunto sa ilalim. Hindi nga masyadong kumana itong mga shooters ng Barangay Hinebra gaya ni Ralpco. Matapos ang kanyang napaka-impressive na performance sa Game 1, biglang ang bagsak ang kanyang performance at nag-a-average lamang ng 5 points per game sa kanilang dalawang talo. Late na ring pumutok ang shooting ni L.A. Tenorio mga bro at kinapos na sila sa oras upang makahabol. May momentum na sana. Sa kabilang banda naman mga bro, Barangay Hinebra delikado. Coach Tim Con may ibang plano. Tulad noong Game 2 mga bro, tinambakan nga ang Barangay Hinebra pero muntik na naman nilang makambak ang laban. Kailangan na nga nilang mag-adjust sa dipinsa. Kinakain nga lang ni Alin Maliksi ang dipinsa ni Ralpco. Siyempre mas mautak nga itong si Maliksi kaysa kay Ralpco dahil veterano na ito sa ating liga. Sakit sa ulo nga ito ng Barangay Hinebra mga bro dahil ito talaga ang isa sa mga nagpapahirap sa kanila. Kaya nga nitong bumitaw sa tres kapag open at aatakihin naman ang interior defense ng Barangay Hinebra upang makakuha ng end one play. Pero kita nga natin sa dalawang talo ng Barangay Hinebra, kalmado lang itong si Coach Tim Con. Mukhang may iba nga itong pinaplano at tinitingnan pa ang posibleng galaw ng Meralco Bolts. Si Alin Maliksi nga ang number 1 scorer ng Meralco Bolts kaya panigurado lilimitahan nila ang scoring output nito. Hindi rin masyadong ramdam itong si Scottie Thompson sa scoring mga bro at hindi pa talaga ito naka-double digit sa kanilang tatlong laro. Kailangan na nga itong si Scottie Thompson magparamdam sa scoring ng Barangay Hinebra. Sana ibalik din si Stanley Pringle bilang starting unit mga bro kaysa kay Maverick Ahanmisi. Mas straight pa nga sa opensa itong si Stanley Pringle at mas maganda na maaga niyang makuha ang kanyang rhythm. Malaking bagay nga itong shooting ni Stanley Pringle at ang kanyang pagiging aggressive sa painted area. Kaya abangan na lang natin yan. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?